Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2761. Lumingon si Jackie at tumingin kay Rudy ng matalim na tingin. If you think that live is the right choice, maaari mong iwanan ang iyong sarili. Huwag mong subukang baguhin ang isip ko. Bago pumasok sa whirling world, talagang ayaw ni Jackie na sumama sa kanya si Rudy. Kung tutuusin, pabigat lang kay Jackie ang lalaking iyon dahil wala siyang silbi. Si Rudy ay hindi kapani-pani, walang nakakainis, patuloy na nakikipag-chat sa lahat ng oras. Gayunpaman, si Rudy ay parang langaw na hindi maitaboy. Kahit anong sabihin ni Jackie, ayaw sumunod ni Rudy sa mas malaking grupo. Halos napilitan si Jackie na isama siya. Ganoon pa man, hindi ibig sabihin na si Jackie ang maapektuhan ni Rudy. Bawat desisyon ni Jackie ay may kanya-kanyang pagsasaalang-alang. Kung madali lang siyang maapektuhan ng ibang tao, sana sumunod na lang siya sa mas malaking grupo. Ang mga salita ni Jackie ay naging dahilan upang tuluyang tumahimik si Rudy. Sa wakas ay nakatulog na si Rudy. Medyo naintindihan niya si Jackie at alam niya na si Jackie ay hindi isang taong madaling umindayog. Sa pagkakataong ito, wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Napilitan siyang huminga ng malalim para kontrolin ang kanyang pangamba. Lumipas ang oras, at pagkaraan ng mahabang panahon, muling binuksan ang mga saradong pintuan ng lungsod. Muling lumitaw ang figure ni Philip sa harap ng lahat. Sa pagkakataong ito, hindi kasama ni Derek si Philip habang nag-iisang lumalabas si Philip sa gate ng lungsod. Lahat ng mga gumagala na mandirigma ay tumingin kay Philip. May mga matako silang tingin sa kanilang mga mata habang gusto nilang pumasok sa Black Sun City. May ngiti sa mukha si Philip habang hinarap ang lahat para ipahayag, hindi nila ginawa iyon ng maayos. Kahit na wala silang ginawang major, lahat sila ay napaka-shifty-eyed sa lahat ng oras. Ang mga kapwa ko disipulo at ako ay hindi talaga mapakali. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Philip. Ang mga salitang iyon ay nagpagulo sa lahat ng naroon. Ano ang ibig sabihin noon? Hindi ba sila papapasukin sa loob? May nagsimulang magsabi, ano ang ibig mong sabihin dyan? Siyempre, malikot ang mata nila. Sino ba naman ang hindi magiging gaaman sa pagtingin sa napakaraming mahahalagang bagay? Hindi sila santo. Wala naman silang ginawang sobra, diba? Ibig sabihin wala silang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Hindi sila lumagpas sa linya. Tama na yan. Hindi kami mga santo dito. Ilang karagdagang tingin lang ang ginawa nila, anong klaseng problema ang aidudulot niyan? Hindi ka namin hahayaang gumamit ng ganoong dahilan laban sa amin. Huwag mo kaming pigilan sa pagpasok sa ganoong klaseng dahilan. Sumasalungat ka lang sa mga pangako mo. Sa sandaling iyon, walang sino man ang talagang nagmamalasakit sa kung ano ang nangyari sa iba pang lima o kung bakit ang iba pang lima ay hindi lumabas. Sa halip, ang kanilang buong focus ay sa kung sila ay maaaring pumasok o hindi. Akala nila ay sinasabi lang iyon ni Philip dahil ayaw niya silang papasukin. Akala nila ay palusot lang ang lahat. Gusto lang niyang sumalungat sa naunang deal. Ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion ay hindi sila gustong pasukin. Huminga ng malalim si Philip bago niya sinenyasan silang tumigil. Pansamantala niyang itinigil ang kanilang mga emosyonal na dagandong. Bahagyang ngumiti siya habang sinasabi, hindi ko sinabing bawal kayong lahat. Pwede bang hayaan mo akong tapusin ang pagsasalita bago ka matuwa? Sinadya ni Philip ang walang magawang ekspresyon pagkatapos niyang sabihin iyon. Nagpatuloy lang siya sa pagsasalita pagkatapos na tumahimik ang lahat. Matagal ko nang pinag-isipan ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, nakipag-deal na kami sa iyo. Maaari silang magmukhang malabo, ngunit wala talaga silang ginawa, kaya hindi masyadong masama. Gayunpaman, nag-aalala pa rin ang aking senior, kaya napagpasyahan naming magpapasok muna ng ilang tao. Kung ang iilan na papasok sa oras na ito ay hindi gaanong malabo gaya ng huling pagkakataon, sisiguraduhin namin na hindi kayo magdudulot sa amin ng anumang gulo. Kabanata 2762. Bibigyan nila ng isa pang pagkakataon ang mga gumagala na mandirigma. Ang lahat ay lubusang naaliw sa mga salitang iyon. Nang marinig nila ang unang sinabi ni Philip, naisip nila na ang Unbreaking Pavilion ay gustong sumalungat sa kanilang mga salita. Gayunpaman, nang marinig nila na may isa pang pagkakataon, sila ay nagpahinga. Naisip ng lahat na ang pagtingin sa alinman sa mga mahahalagang bagay sa loob ay isang bagay na hindi kapani-pani walang normal. Sa babala ni Philip, tiyak na kailangang iwasan ang mga susunod na pumasok. Hanggat ang Unbreaking Pavilion ay walang mahanap na anumang pagkakamali, lahat ay makakapapasok pa rin sa Black Sun City. Isang bagay lang ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat sa sandaling iyon, na kung makapasok ba sila o hindi sa Black Sun City at magsanay gamit ang totoong mga larangan ng enerhiya.
Wala talaga silang pakialam sa ibang bagay. Habang sinasabi ni Philip ang lahat ng iyon, hindi nawala ang pagsimangot ni Jackie. Tuluyan nang nawala ng pag-asa si Rudy sa puntong iyon. Nang makita niya si Philip na naglalakad palabas na mag-isa, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Tama si Jackie nang muling lumitaw si Philip, wala na ang 5 kasama niya noon. Naisip ni Rudy na kung tatanungin niya kung nasaan silang 5 sa sandaling iyon, tiyak na sasabihin ni Philip sa lahat na silang 5 ay nagsasanay na sa totoong larangan ng enerhiya. Kaya pala hindi nila kasama. Masasabi ni Rudy na ang sagot ay isang grupo ng kataranteduhan. Matapos masiguradong may mali kay Philip, ang kaninang kasab-ikan ni Rudy ay napawi. Inabot niya at hinaila ang braso ni Jackie. Bumulong siya at sinabing, ano ang silbi ng ginagawa niya ulit ito? Hindi pa ba sapat ang 5 iyon? Sinusubukan niyang pumili ng higit pang mga tao. Anong uri ng eksperimento? Ginagawa ba nila? Habang sinasabi niya iyon ay kinikilig si Rudy. Kung hindi pa nagsalita si Jackie, hindi niya malalaman ang nakatagong balak. Kung siya ang pinili ni Philip, masaya siyang pumasok sa Black Sun City sa likod ni Philip. Hindi niya maisip kung anong uri ng sakuna ang naghihintay sa kanya. Napabuntong hininga si Jackie bago umiling. Paano ko malalaman kung anong uri ng eksperimento ang ginagawa nila? Kailangan mo lang malaman na ang mga kahihinatnan ng pagpasok sa loob ay tiyak na hindi magiging maganda. Ang katotohanan na naghahanap siya ng mas maraming tao ay tiyak na nangangahulugan na ang 5 iyon ay hindi sapat, at kailangan nila ng mas maraming tao. Dumilim ang mukha ni Rudy dahil doon. Mula nang pumasok sa Phoenix Valley, pinahirapan si Rudy sa lahat ng paraan. Siya ay matatag sa gilid ng mahina. Sa mga mata ni Rudy, lahat ng mga gumagala na mandirigma na nagtipon doon ay pawang mahihina at kapareho niya ang sitwasyon. Nang makita ang mahina na binubuli ng malakas ay naging sanhi ng hindi kapani-pani walang umasim ang kalooban ni Rudy. Sa pagkakataong iyon, gustong-gusto niyang ibunyag ang katotohanan. Talagang gusto niyang sabihin sa lahat ng mga gumagala na mandirigma na ang Unbreaking Pavilion ay walang magandang intensyon at hindi sila dapat pumasok sa lungsod. Gayunpaman, alam ni Rudy na walang maniniwala sa kanya kahit anong sabihin niya. Walang magawang bamaantong hininga si Rudy habang bumulong, ganito na lang ba tayo titingin? Papayagan ba natin ang mas maraming tao na pumasok at mamatay? Malamig nang umiti si Jackie, hindi lang tayo titingin. Huwag kang mag-alala, malapit na tayong makasali. Medyo makahulugan ang mga sinabi ni Jackie, ngunit naramdaman ni Rudy na umikot ang ulo niya habang nalilitong tumingin kay Jackie. Gayunpaman, bago pa man makapagtanong si Rudy kung ano ang ibig niyang sabihin ay may nakita siyang naglalakad palapit sa kanila. Tumingin si Rudy at naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Ang taong naglalakad papunta sa kanila ay si Philip. Sa sandaling iyon, may casual na ngiti pa rin si Philip sa kanyang mukha. Mukha siyang magiliw na kuya. Naglakad si Philip papunta kay Jackie na parang may pakay na. Pagdating sa harapan nila, itinaas niya ang kamay at tinuro si Rudy, at sinabing, ikaw. Pagkasabi nun ay nilinggan ni Philip si Jackie. Hindi napigilan ni Philip na sumimangot nang makitang hindi niya mawari ang lakas ni Jackie. Sumilay sa kanyang mukha ang isang hiwa ng pag-aalinlangan, ngunit mabilis itong nawala pagkatapos niyang makita ang badge sa dibdib ni Jackie. Kabanata 2763. Bahagya siyang tumango at sinabing, ikaw din. Magsama kayong dalawa. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Jackie. Ginawa ng taong ito ang naisip ni Jackie. Pinipili ni Philip ang mga may pinakamahinang lakas. Dahil si Jackie ay sadyang nag-iwan ng mga panloob na pinsala, ang iba ay hindi makita ang kanyang lakas, kaya naman naghinala si Philip. Matapos makita na si Jackie ay isang alchemist, nawala ang pagdududa ni Philip. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist ay hindi kailanman malakas, iyon ay isang bagay na alam ng lahat. Matapos piliin silang dalawa, hindi nagduda si Philip na susundan siya ng dalawa. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pagpili ng iba. Nagsimulang magpanik si Rudy habang nakatingin kay Jackie. Inabot niya at hinaila ang manggas ni Jackie, gusto niya tayong dalawa ang sumama sa kanya. Ano ang dapat nating gawin? Maglalakad na lang ba tayo hanggang sa kamatayan natin? Bakit hindi tayo umalis sa lugar na ito? Alam kong lagi mong iniisip ang sarili mong mga iniisip, ngunit hindi ito ang oras para maging matigas ang ulo. Hindi natin kayang labanan ang napakaraming disipulo mula sa Unbreaking Pavilion. Nagsisimula na talagang magpanik si Rudy, at maging ang kanyang paghinga ay nagsimulang maging magulo. Walang magawang ibinuka ni Jackie ang kanyang mga labi habang nakatalikod, tinapik ang balikat ni Rudy. Wala kang dapat sabihin o gawin. Ipaubaya mo na lang sa akin ang iba. Pagkatapos noon, sumunod si Jackie sa likuran ni Philip at naglakad papunta sa gitna ng grupo. Mahigpit na nakakunot ang mga kilay ni Rudy habang atubiling sumunod. Gayunpaman, nasanay na siyang sumunod kay Jackie.
Labag man sa loob niya, alam niyang tiyak na mamamatay siya kapag umalis siya sa tabi ni Jackie. After a moment of conflict, sumunod naman siya. Sa sandaling iyon, natapos na ni Philip ang pagpili ng mga kandidato. Sa pagkakataong ito, 7 na ang napili niya. Sige, 7 kayong sumunod sa akin. Tandaan mo ang sinabi ko kanina. Huwag kasing sketchy ng mga nauna, baka hindi magugustuhan ng senior ko. Kung naramdaman niyang magkakagulo na naman kayo, lahat kayo ay itataboy agad. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod si Philip at naglakad patungo sa mga tarangkahan ng lungsod. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Jackie, may tanong ako. Pwede mo ba akong sagutin? Natigilan si Philip sa sinabi ni Jackie. Kumunat ang noo niya at medyo naiinip na lumingon. Sa pagkakataong iyon, gustong-gusto niyang pumasok at mabilis na malutas ang mga nakabinbing problema. Wala siya sa mood para sagutin ang anumang tanong. Gayunpaman, alam na alam niya na hindi niya kayang kumilos ng may kainahinala sa anumang paraan sa harap nilang lahat. Kung hindi, ang mga gumagala na mandirigma ay makakahanap ng isang bagay. Hindi niya kayang bayaran ang anumang aksidente. Kaya, kinontrol ni Philip ang sarili habang nakatingin kay Jackie, you can ask me anything. Sasabihin ko sa iyo ang anumang masasagot ko. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga gumagala na mandirigma sa sagot na iyon. Napaawang ang labi ni Jackie habang makahulugang sinagot, anong klaseng eksperimento ang kailangan nating pagdaanan pagkatapos nating pumasok. I'm guessing ang naunang 5 ay patay na lahat. Maaari mo bang sabihin sa amin kung paano sila namatay? Natigilan ang lahat ng naruroon sa sinabi ni Jackie. Lahat ay tumingin kay Jackie na may kakaibang ekspresyon, iniisip kung may mali sa ulo ni Jackie. Pagkasabi noon ni Jackie ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Philip. Nakakunot ang noo niyang sinabi, anong ibig mong sabihin dyan? Paano na ang 5 patay? Anong klaseng kalokohan ang sinasabi mo? Sinusubukan mo bang maghanap ng gulo? Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Jackie. Hindi man lang siya naabala sa ugali ni Philip. Kabanata 2764. Sa sandaling iyon, si Philip ay tila isang rattlesnake na nagulat. Agad siyang nagampon ng battle stance nang sumugod siya sa harap ni Jackie na nanlalaki ang mga mata. Aniya sa tono ng pag-aakusa, mukhang may gulo ka lang. Hindi ako makapaniwalang may sumusubok na sumalungat sa aming kasunduan kahit na nagpa siya ang Unbreaking Pavilion na tretuhin kayong lahat ng taos puso. Hindi mo ba narinig ang aming mga naunang alok? Bigla ka na lang tumakbo palabas at sinabi lahat yan. Sinusubukan mo lang bang pigilan ang lahat sa pagpasok sa Black Sun City? Hindi ko alam kung ano ang iyong intensyon. Bakit mo sinisikap na guluhin ang relasyon natin sa mga gumagala na mandirigma? Masasabing napakabilis gumana ng isip ni Philip. Pagkatapos ng ilang salita, binaluktot niya ang problema kay Jackie na pigilan ang lahat sa pagpasok sa lungsod. Dahil ito ay nag-aalala sa kanilang sariling mga pakinabang, ang mga gumagala na mandirigma ay natural na umindayog. Pagkasabi ni Philip, may mga nawalan agad ng pasensya. Anong pinagsasabi mo, brat? Huwag isipin na maaari kang magdulot ng gulo sa ilang salita lamang. May utak din tayo. Nakatayo ka lang sa gilid at wala man lang nakita. Paano ka nakakasigurado na ang 5 na pumasok ay patay na lahat? Kahit na gusto mong akusahan ang mga tao, dapat kang maghanap ng mas lohikal na dahilan. Tama na yan. Baka may sira sa ulo niya. Talaga bang iniisip niya na mag-rally kami sa likod niya pagkatapos gumawa ng ganoong akusasyon? Bakit niya ito sinusubukang gawin? Hindi ba mas mabuti para sa lahat kung sabay tayong makapasok sa Black Sun City? Sino ang nakakaalam kung ano ang mali sa taong ito? Samot-saring insulto ang nagsimula kay Jackie. Wala talagang pagbabago sa ekspresyon ni Jackie. Matapos sabihin ang lahat ng iyon, na-anticipate na niya na magkakaroon ng negatibong reaksyon ang mga Wandering Warriors. Gayunpaman, hindi talaga kaya ni Rudy. Kunin mo. Malinaw na ang iba sa kanila ay PP. Tumayo si Jackie para sa katarungan, ngunit ang iba sa kanila ay sinisiraan si Jackie sa kawalang paniwala. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Rudy kung bakit ganoon ang ginawa ni Jackie. Kahit na talagang tumayo si Jackie at manguna sa gusto ni Rudy, laban sa Unbreaking Pavilion, ang mga Wandering Warriors ay lahat ay may kanya-kanyang intensyon sa isip. Hanggat nagalok ang Unbreaking Pavilion sa kanila, tatalikod sila at kakagatin si Jackie. Habang pinag-iisipan ito ni Rudy ay parang naging tanga si Rudy. Malamig siyang bumantong hininga at malakas na sinabi, talagang grupo ka ng mga tanga na tumutulong sa mga taong sumusubok na saktan ka. Sa tingin mo ba ay mabubuting tao ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion? Sa palagay mo ba ay pakialam nila ang iyong mga opinyon? Bakit hindi mo gamitin ang iyong utak at mag-isip? Ano ang karaniwang tingin sa amin ng mga high-level clans na ito? Bakit bigla na lang silang mag-aalala sa atin ng ganoon? Kahit masakit ang sinabi ni Rudy, iyon ang totoo.
Habang sinisigaw niya iyon ay biglang tumahimik ang mga nagsisigawan. Biglang naging kakaiba ang kapaligiran. Nakakunot ang noo ni Philip habang malamig na nakatingin kay Rudy at sinabing, ano ang ginagawa niyong dalawa? Sinusubukan mo lang manggulo. Wala kang katibayan at nagkakalat lang ng kasinungalingan kapag sinabi mong patay na silang 5. Hindi mo ba naiisip na parang biro lang ang sinabi mo? Kahit na ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion ay karaniwang hindi handang makihalubilo sa inyong lahat, hindi ibig sabihin na basta-basta na lang nating papatayin ang ibang mga mandirigma. Sa tingin mo ba serial killer kami? Sumugod din ang ibang mga alagad sa likod ni Felipe. Sinuportahan nila si Philip sa pagsasabing, kayong mga Wandering Warrior ay tumatawid sa linya. Nagsimula kang humingi ng paliwanag mula sa amin at ipasok ka sa Black Sun City. Pagkatapos naming sundin ang gusto mo, bigla kang tumalon at sinabing pinatay namin ang mga kababayan mo. Kabanata 2765. You're really crossing the line here. Matuto ng ilang pangunahing paggalang. Sobrang curious ako. Ikaw na nagtanong kanina, bakit sa tingin mo patay na yang 5? Nakita mo ba? O narinig mo ba? Wala kang alam, at sinisiraan mo kami para sa ilang kadahilanan. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan mong makalabas dito. Ang mga alagad ng Unbreaking Pavilion ay nagtutulungan habang paulit-ulit nilang inaakusahan si Jackie. Ang mga gumagala-gala na mandirigma na nakatayo sa harapan ay labis na naguguluhan sa kanilang mga mukha. Hindi talaga nila maintindihan ang sinasabi at hindi alam kung sino ang papakinggan. Pakiramdam nila ay makatwiran ang mga alagad ng Unbreaking Pavilion, ngunit hindi rin naging unreasonable sina Jackie at Rudy. Ang mga gumagala na mandirigma na nagdulot ng kaguluhan kanina ay sa halip ang pinakatahimik sa sandaling iyon. Hindi nila alam kung aling panig ang susuportahan. Pinaikit ni Philip ang mga mata habang malamig na nakatingin kay Jackie. Nakikita ni Jackie ang walang pigil na hangarin sa pagpatay sa mga mata ni Philip. Kung pinahihintulutan ng sitwasyon, tiyak na inatake ni Philip si Jackie. Tumawa si Jackie habang nakataas ang ulo at sinabing, sure enough, no one in a high position is ever a saint. Hindi ka lang talented, mayroon ka ring paraan sa iyong mga salita. Napakagaling mong iikot ang katotohanan. Kalmado si Jackie habang nagsasalita na parang normal na kausap. Nakakunot ang noo ni Philip habang mahinang ngumuso, naka-cross arms. Gusto niyang makita kung ano ang binabalak ni Jackie. Nakataas ang kilay ni Jackie habang nagpatuloy, tama ka. Siguradong wala akong nakitang ginawa mo sa 5 iyon, ni hindi ko narinig ang mga sigaw nila. Hindi iyon ang dahilan kung bakit natukoy kung nasa panganib silang 5. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Philip at sumagot, pagkatapos sabihin mo sa akin kung paano mo natukoy na may ginawa tayo sa kanilang 5. Marami na akong nakitang sinungaling, pero first time kung makakita ng kasing tahimik mo. Walang pakialam si Jackie na tinawag siya ni Philip na sinungaling, na natili siyang kalmado gaya ng dati at sinagot siya, maingat mong pinili ang 5 na iyon. Lahat sila ay hindi ganoon kalakas, at ang kanilang panloob na enerhiya ay magulo. Kitang-kita na lahat sila ay mga mandirigma na napilitang umakyat sa huling yugto ng likas na antas. Ang mga mandirigmang iyon ay pawang kanyan lamang sa iyong paningin. Napakaraming mga gumagala na mandirigma sa paligid, at marami sa kanila ang nakalusot na sa kaharian na nagpapatibay sa tagsibol. Gayunpaman, sinadya mong pinili ang pinakamahinang 5. At ngayon, ang 7 napili mo ay kapareho ng sitwasyon ng 5 pa kanina. Pinili mo lang ako dahil sa aking 6th grade alchemist badge. Natukoy mo na mahina ako dahil sa katayuan ko bilang alchemist. Kaya ako ang pinili mo. Totoo lahat ng sinabi ni Jackie. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni Philip at ng iba pang mga alagad nang magsalita si Jackie. Akala nila ay naghahanap lang ng gulo si Jackie na walang ebidensya, pero ngayon parang hindi na ordinaryong tao si Jackie. Novel drama. Matapos marinig ng mga gumagala na mandirigma ang pangangatwiran ni Jackie, nagsimula silang makaramdam na parang may mali rin. May nagsimulang magsalita ng malakas, tama ang lalaking ito. Alam kong 2 sa mga napili kanina. Bago pumasok sa Whirling World, sila ay nasa maagang yugto pa lamang ng likas na kaharian. Kabanata 2766. Ang pinakamataas sa 5 ay pinangalan ng Mitchell O'Connor, at siya ay mula sa aking bayan. Hindi siya ganoon kalakas at nasa maagang yugto pa lamang ng likas na kaharian. Sinabi ko sa kanya na huwag pumunta sa Whirling World, dahil walang nakakaalam kung ano ang naghihintay sa atin, novel drama. Nagsimulang magmukhang mas mapagkakatiwalaan si Jackie nang tumunog ang lahat. Itinuro ni Gaze ang direksyon ng Unbreaking Pavilion na naging mas seryosong tingin kumpara sa excitement kanina. Tuwang-tuwa ang lahat ng marinig na luluwagan ng Unbreaking Pavilion ang mga kinakailangan para makapasok sa lungsod, masaya na tila nakilala sila kahit papaano. Nako, parang may higit pa dito sa likod ng mga eksena.
Ang grupong ito mula sa Unbreaking Pavilion na nag-aakalang mas magaling sila kaysa sa iba ay hindi kailanman tunay na itinuturing na mahalaga ang iba. Sa wakas ay naunawaan kung bakit ang kanilang mga alagad ay kakaibang hindi tumutugon sa kanilang mga masasakit na salita. Parang tinanggap ng Unbreaking Pavilion ang lahat ng pangungutya nila. Lalong nagpanik, sumagot si Philip, parang bulag lang kayong nag-aakusa ngayon. Ipapaalam ko sa iyo na pinili ko ang mga hindi masyadong sanay, ngunit iyon ay para mabilis nating maalis ang anumang mga problema. Kung ang 5 sa kanila ay naghahanap ng gulo, maaalis natin sila ng napakabilis kung sila ay mahina. Ang gayong mga salita ay tila mas makatwiran kaysa sa huli, ngunit si Jackie ay nanunuya dito. Pagtaas ng boses, nakipagdebate siya, what childish excuses you have. Ang lahat ay hindi naghinala ng anuman sa simula lamang dahil sila ay masyadong nasasabik na pag-isipan ito ng maayos. Hindi nila wastong isinaalang-alang ang iyong mga salita. Sinabi mong pinayagan silang 5 sa loob bilang isang eksperimento, na gusto mong makita kung magdudulot sila ng anumang gulo pagkatapos nilang pumasok sa loob. Hindi mo ba naisip na napakawalang muwang na dahilan iyon? Nasabi mo na ang lahat. Ang sino mang may anumang sukat ng katalinuhan ay hindi magdudulot sa iyo ng anumang problema sa sandaling iyon. Alam nilang 5 na hindi sila malakas. Hindi sila makakalaban ng mga disipulo mula sa Unbreaking Pavilion. Paano sila maglalakas loob na magdulot sa iyo ng anumang problema maliban kung ayaw na nilang mabuhay? At saka, sinabi mo pa na gusto mo pang 7 tao. Ibinigay mo pa ang mga dahilan ng napakalinaw. Ano rin ang punto ng eksperimento? Para bang ibinigay mo ang buong sagot sa isang pagsubok bago pa man ibigay ang pagsusulit? Ano ba talaga ang silbi ng pagsubok? Ang mga salita ni Jackie ay napukaw ang lahat ng mga gumagala na mandirigma sa paligid niya. Masyado silang nasasabik kanina, kaya't hindi nila napagtanto kung gaano kabiruan ang pangangatwiran ng Unbreaking Pavilion. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto nila na ang kanilang motibo at pangangatwiran ay puno ng mga butas ng plot. Ang mga dahilan na sinabi ni Philip at ng iba ay halos pinasadya para makahila ng mas maraming tao sa loob. Sa wakas ay natanto na ito ng lahat, at hindi na sila nasasabik. Maaaring medyo emosyonal sila, ngunit walang nag-react ng masyadong marahas. Pagkatapos ng lahat, ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion ay pinigilan lamang sila sa pagpasok sa Black Sun City. Hindi naman sila inatake. Ang pag-uugali ng Unbreaking Pavilion ay tumawid sa linya, tila wala man lang silang respeto sa mga gumagala na mandirigma. Para bang ang mga mandirigma ay mga hayop lamang para sa pagpatay. Paano ito matatanggap ng mga gumagala na mandirigma? Mabilis na lumingon si Philip kay Jackie at sinimanggutan siya ng matinding puot. Kung si Jackie ay hindi biglang sumulpot at nagsiwalat ng katotohanan, ang 7 bagong piniling mandirigma ay dinala na sa Black Sun City, at ang kanilang mga problema ay nalutas na. Ikaw ang maruming brat, sigaw ni Philip. Hindi mo alam kung anong uri ng mga kahihinatnan ang ay dudulot ng iyong mga aksyon. Huwag mong isipin na wala akong gagawin sa iyo dahil lang sa napakaraming warrior na gumagala dito. Walang lumalabas na mabuti pagkatapos masaktan ang Unbreaking Pavilion. Kabanata 2767. Napasilip si Jackie sa sinabi ni Philip ngunit hindi tumugon. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang sandata mula sa mustard seed. Sa sandaling hawak niya ang itim na espada, tuluyang nagbago ang aura ni Jackie. Para siyang sibat na nakatayo sa gitna ng langit at lupa, hindi matitinag at hindi sumusuko. Napatingin si Philip kay Jackie at biglang tumawa. Ano, may balak ka bang awayin ako? Novel drama. Nagulat ang mga gumagala na mandirigma nang makitang binunot ni Jackie ang kanyang espada, hindi inaasahan na maglalakas loob si Jackie na hamanin si Philip. Magkaaway man sila, walang sino man sa mga mandirigma doon ang maglalakas loob na hamanin si Philip ng mag-isa. Pagkatapos ng lahat, si Philip ay isang disipulo ng Unbreaking Pavilion, at tinawag siya ng ibang mga disipulo na kanilang senior, na tinatrato siya ng buong pusong paggalang. Nangangahulugan ito na siya ay isang panloob na disipulo sa Unbreaking Pavilion. Gaano man sila katwiran, hindi nito binago ang katotohanang hindi magiging sapat ang kanilang kakayahan laban kay Philip. Mapipilitin silang gamitin ang kanilang mga numero ng kalamangan upang itulak sila sa pakikipaglaban sa kanya. Wala sa kanila ang maglalakas loob na lumaban kay Philip ng mag-isa. Nakakagulat, may nangahas talaga, at ito ay isang ika-6 na baitang alchemist. Baliw ba siya? Sabi ng isang warrior na gumagala na may itim na damit. Ang iba pang katabi niya ay sumabog sa mga usapan. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya? Sa pagtingin sa kanya, nagpaplano ba siyang makipaglaban hanggang kamatayan laban kay Philip? Si Philip ay isang alagad ng Unbreaking Pavilion. Kailangan niyang maging napakatalino upang maging disipulo ng isang 8 baitang angkan. Ang taong ito ay isang baliw, sinasabi ko sa iyo.
Bakit pa siya maglalakas loob na ituro ang kanyang sandata kay Philip? Nang mga sandaling iyon, may mapanuksong ngiti sa labi si Philip habang nakatingin kay Jackie na parang tulala. Ito ang unang pagkakataon na hinamon siya ng isang alchemist. Siya ay nakatagpo ng isang napakaraming bilang ng mga kalaban sa kanyang buhay, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tulad ni Jackie. Ang mga disipulo sa likod niya ay biglang naghiyawan, sa paniniwalang si Jackie ay isang kumpletong kasangkapan. Sino sa tingin niya para maging matapang siya laban sa Unbreaking Pavilion? Ang isa sa mga alagad sa likod ni Felipe ay lumakad pasulong at malakas na sinabi, sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makipaglaban kay Felipe? Gusto mo bang lumaban ng masama? Labanan mo ako, kung gayon. Kung makakaligtas ka sa 3 palitan mula sa akin, aaminin ko ang pagkatalo. Tumaas ang isang kilay ni Jackie, tumango pagkatapos ng ilang pag-iisip. Mukhang gusto mong mamatay, kaya pagbibigyan kita. Natigilan ang lahat ng naroon sa sinabi ni Jackie. Mukhang confident pa nga siya sa pagsasabi ng mga bagay na ito. Walang makakaintindi kung saan kinuha ni Jackie ang enerhiyang iyon at kung paano niya ito ginawa. Kumunat ang noo ng alagad ng Unbreaking Pavilion, pakiramdam niya ay mas nakakahiya ang mga sinabi ni Jackie kaysa kinukutya. Sa puntong ito, ang huling string ng kanyang pasensya ay naputol. Wala siyang ibang gusto kundi ang year-ocon si Jackie at ipakita sa kanya na ito ay sinadya upang maging makapangyarihan. Ang disipulo ay mabilis na inilunsad patungo kay Jackie. Sa isang laslas, ang kanyang hubog na talim ay tumungo mismo sa lalamunan ni Jackie. Napanganga ang mga gumagala na mandirigma sa kung gaano kabilis at kabilis kumilos ang alagad. Tunay na espesyal ang mga disipulo ng Unbreaking Pavilion. Sa kanyang bilis lamang ay ganap na matatalo ang karamihan sa mga tao doon. Kabanata 2768. Sa puntong iyon, ang ilan ay tahimik na nagdalamhati para kay Jackie, iniisip na hindi maiiwasan ni Jackie ang pag-atake. Si Jackie ay nagpakawala lamang ng isang maliit na buntong hininga habang siya ay ganap na nakatayo. Nang lumitaw ang alagad sa kanyang harapan, iniwas ni Jackie ang kanyang sandata, hindi nagpipigil sa kanyang pag-atake. Narinig ng lahat ang isang bagay na pumutok habang nabuo ang mga crack line sa hubog na talim ng alagad ng Unbreaking Pavilion. Mabilis at nakikitang lumawak ang mga bitek. Sa susunod na hininga, ang hubog na talim ay nagkapira-piraso. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na walang makapag-react sa oras. Napangisi lang si Jackie habang itinutulak niya ang kanyang espada bago niya isinaaktibo ang mga batas ng kalawakan. Ang talim ay mukhang wala pang 1 metro ang layo, ngunit tumusok ito sa lalamunan ng disipulo pagkaraan ng ilang segundo. Tumalsik ang dugo mula sa kalaban ni Jackie, bagamat mabilis na nakaiwas si Jackie bago nito madungisan ang kanyang damit. Ang disipulo ng Unbreaking Pavilion ay nawala ang bawat onsa ng kanyang pagmamataas sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang hindi niya namamalayan na hinawakan ang kanyang butas na lalamunan. Hindi siya makapaniwala sa mukha niya. Itinuro niya si Jackie gamit ang kanang kamay, halatang may gustong sabihin, pero paano? Ibinaon ni Jackie ang kanyang lalamunan. Nakakaawang bamulong, nanigas ang kanyang katawan bago siya bumagsak sa lupa. Dito, nakataas lang ang isang kilay ni Jackie habang nakatayo sa pwesto, habang inilalayo ang kanyang espada. Gumamit lang si Jackie ng isang pag-atake para mahawakan ang kanyang kalaban, at hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya sa buong panahon. Natahimik muli ang lahat sa paligid habang nakanganga ang lahat, hindi makapaniwala sa nakikitang nasa harapan nila. Ikaw mamamatay tao, sigaw ni Philip. Isang tawa ang pinakawalan ni Jackie. Bakit ang galing mong baluktutin ang katotohanan? Hinamon niya ako, at tinanggap ko lang. Dahil ito ay isang hamon, ang labanan hanggang kamatayan ay normal lamang. Umakyat ang galit ni Philip to the point na nanginginig ang buong katawan niya. Pagtingin sa bangkay ng kanyang junior, naramdaman niyang unti-unti niyang nilalamon ang mga emosyong bumabagabag sa loob niya. Gulat, lungkot, galit pa ulit-ulit siyang pinagmumultuhan ng mga emosyong ito. Humihingal siya ng mahina. Samantala, nag-react ang lahat nang magsimula silang magkomento sa panandaliang labanan. Hindi ba siya alchemist? Kailan pa naging malakas ang mga alchemist? Siguro nagpapanggap siya. Tumanggi akong maniwala na ang isang alchemist ay maaaring maging napakalakas. Kanina, pinatay niya ang isang alagad mula sa Unbreaking Pavilion nang walang kahirap-hirap. Ang sinumang makapasok sa Unbreaking Pavilion, kahit na mula sa isang runner na disipulo hanggang sa isang panloob na disipulo, ay lahat ay napakatalino. Pinaghihigpitan ng Whirling World ang antas ng lahat hanggang sa huling yugto ng likas na kaharian. Ang bawat isa ay nakikipaglaban sa kanilang sariling mga kasanayan at diskarte. Ang pagpatay niya sa kanyang kalaban sa isang welga ay nangangahulugan na ang kanyang mga kasanayan ay mas mahusay kaysa sa kanyang mga kalaban. It made sense kung bakit kalmado siya from the start.
Kung ganoon ako kagaling, hindi rin ako matatakot sa grupong ito. Hindi pinansin ni Jackie ang puot na naramdaman niya mula sa Unbreaking Pavilion nang humarap siya sa mga gumagala na mandirigma. Panipi. Ang Unbreaking Pavilion ay hindi kailanman nagplano na pasukin kami sa Black Sun City sa simula pa lang. Kahit na pumasok kami, hindi na lang kami sa kung ano mang plano nila. Kabanata 2769. Ang Black Sun City ay hindi kabilang sa Unbreaking Pavilion, ito ay pag-aari ng lahat ng mga mandirigma sa Whirling World. Pakinggan mo ako, lahat. Patayin na natin ang daan sa Black Sun City. Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab sa galit ng mga gumagala na mandirigma habang sila ay naniniwala sa mga salita ni Jackie. Kahit na ang mga mandirigma ay hindi gaanong sanay, tumanggi silang madaig tulad ng isang hayop. Tumanggi silang maging stepping stone ng Unbreaking Pavilion. Tama ka. Ang Black Sun City ay hindi kabilang sa Unbreaking Pavilion, ito ay pag-aari ng lahat sa Whirling World. Ang Unbreaking Pavilion ay kasuklam-suklam at walang hiya. Sinisikap nilang pahirapan tayong lahat, at hindi natin iyon basta-basta mapapansin. Baka bumagsak ang 5 nauna sa atin, kaya't humanap tayo ng hustisya para sa kanila. Tama na yan. Tama siya. Kailangan nating bawiin ang Black Sun City. Ang lungsod ay hindi kabilang sa Unbreaking Pavilion. Ang sigaw ng digmaan ni Jackie ay pumukaw sa diwa ng labanan ng mga gumagala na mandirigma. Sa loob ng napakaraming taon, ibinaba sila ng matataas na angkan, ngunit nagbago ang lahat. Binibigyan sila ni Jackie ng pagkakataong ibalik ang takbo. Wala sa kanila ang gustong maging baka para sa pagpatay, wala na. Samantala, ang galit ay sinunggaban si Philip tulad ng dati. Ginamit ni Jackie ang pagkamangha matapos ihayag ang kanyang tunay na kakayahan upang lubusang makuha ang paggalang ng mga gumagala na mandirigma. Ang usapin ay umakyat na sa isang yugto na hindi niya ginasto, at ito ang nagpasiklab ng puot na kinikimkim niya kay Jackie. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, sisiguraduhin kung pagsisisihan mo ito, walang hiya kang bata. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Jackie, wala man lang pakialam sa banta niya. Sa halip, lumingon siya para sabihin sa lahat, kayong lahat, harapin ang 4 na iyan. Ipaubaya mo sa akin si Philip. Mayroon silang lakas sa mga numero, at iyon ay isang hindi mapag-aalinlanganan, kapakipakinabang na katotohanan. Totoo, ang mga gumagala na mandirigma lamang ay hindi sapat, ngunit sa lahat ng mga ito ay sumama, walang pag-aalinlangan na makakaharap nila ang 4 na disipulo ng Unbreaking Pavilion. Nagsimulang magpanik ang mga disipulo mula sa Unbreaking Pavilion. Hindi nila inaasahan na ang mga gumagala na mandirigma ay magsasama-sama upang tumayo laban sa kanila. Pinaganya ni Jackie ang mga batas ng kalawakan at nagpakita sa harap ni Philip sa isang iglap. Sa sandaling iyon, napilitang itulak ni Philip ang kanyang galit habang buong lakas niyang nilabanan si Jackie. Sa kabila ng pagmamaliit ni Jackie sa simula, kailangan niyang aminin na kaya ni Jackie na makipaglaban sa kanya. Kung tutuusin, pinatay ni Jackie ang kanyang junior nang hindi man lang nahirapan. Kahit na minaliit ng kanyang junior si Jackie bago ang kanyang nakamamatay na pagkatalo, imposibleng magawa iyon ng walang kasanayan. Sa puntong ito, desperado si Philip na wakasan si Jackie ng tuluyan. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw habang siya ay gumagamit ng spell pagkatapos ng spell, distorting ang espasyo sa pagitan ng kanyang mga kamay. Spatial distortion. Sigaw ni Philip. Ang naganap ay ang tunog ng kaluskos nang magsimulang umikot ang tahimik na espasyo. Para bang isang napakalaking martilyo ang bumasag sa kalawakan at naglunsad ng pag-atake. Bahagyang kumunat ang noo ni Jackie. Ang mga angkan sa ika-8 baitang ay kahanga-hanga, hindi may kikaila. Ang mga kasanayan at diskarte na kanilang itinago ay hindi isang bagay na maaaring ihambing ng mga ordinaryong angkan. Ang spatial distortion ay tiyak na nasa gitnang yugto ng antas ng lupa. Kung titingnan kung gaano kapamilyar si Philip sa kasanayan, siya ay nasa ika-2 yugto ng karunungan. Ang nabasag na espasyo ay naging maliliit na tipak. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Philip, ang mga shards ay lumipat sa tabi niya. Madilim na tumawa si Jackie habang pinupulot niya ang 75 soul sword sa isang iglap. Kabanata 2770. Sa isang kaway ng kamay ni Jackie, ang 75 soul swords ay bumaril sa kulay abong espada ni Jackie. Gumamit si Jackie ng upper ultimate god level technique at nasa ika-3 yugto na. Bahagyang nabigla si Jackie, kahit na ito ay isang piniling alagad na nakatayo sa kanyang harapan. Paano kung si Felipe ay maaaring maging isang piniling alagad? Lahat ng tao sa mundong ito ay limitado sa huling yugto ng likas na antas. Sila ay lumalaban sa lakas ng kanilang mga diskarte, at sa mga tuntunin ng pamamaraan, si Jackie ay hindi kailanman natalo. Siyempre, si Philip ay nasa buong lakas na matapos masaksihan ang kakayahan ni Jackie. Ang mga spatial shards ay marahas na umikot sa paligid niya habang kinokontrol niya ang mga ito.
Ang mga shards ay nakakagambala sa hangin sa kanilang paligid na naging isang buhawi na si Philip sa gitna. Mamatay! Roared Philip bilang siya leapt at rush patungo Jackie. Ang mga sumasayaw na spatial shards ay mukhang napakadelikado, parang maaari nilang sirain ang anumang bagay sa mundo. Hinalo ng marahas na hangin ang buhangin sa lupa, ngunit sa sandaling dumampi ang buhangin sa spatial shards, nawala ito. Mamatay! Paulit-ulit na Philip mag-aralgal na tila siya ay isang siraang ulo hayop. Napapikit si Jackie sa nagngangalit na hangin bago bumaantong hininga at inalis ang mga iniisip niya kanina. Itinaas ang kanyang espada sa kanyang kanang kamay, inihagis niya ang matalim na dulo patungo kay Philip. Ang Destroying the Void ay naging halos 1 metrong sinag habang lumalas ito mismo sa spatial distortion ni Philip. Ang itim na kulay na aura ay sumalungat sa mga spatial shards, at ang nakakatakot na malakas na kaluskos ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang pag-aaway ng dalawang kasanayan ay nagdulot ng hindi kapani-paniwalang malalakas na shockwaves, at ang iba ay tumigil sa kalagitnaan ng laban para lang masaksihan ang nangyayari. Ang spatial shards na sumasalamin sa sikat ng araw ay nagkasagupaan laban sa itim na sword slash. Habang ang slash ay mukhang hindi aktibo, ito ay kitang-kita kung paano ito patuloy na itinulak pabalik laban sa mga shards. Ang mga spatial shards na tila kayang sirain ang lahat ng bagay sa mundo ay biglang naglaho matapos matugunan ang slash. Napakatalim ng napunit na slash ni Jackie kaya hindi ito napigilan ng mga spatial shards. Ano? Bulyo ni Philip. Ang kanyang malakas na pag-atake, ang mismong pamamaraan na ipinagmamalaki niya, ay karaniwang tinadtad ni Jackie. Sino siya? Bakit napakalakas niya? Naku, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Philip na pag-isipang mabuti ang mga tanong dahil napakabilis ng itim na aura ng espada na lumitaw sa harap niya sa isang iglap. Huli na siya para makapag-react. Ang laslas ay maririnig na naghiwa sa damit ni Philip at tumusok sa kanyang dibdib, at sa sandaling iyon, isang matinding kirot ang sumalubong sa kanya nang maramdaman niya ang kanyang kaluluwa na napunit. Hindi pa niya naramdaman ang ganoong sakit sa buong buhay niya. Para bang libo-libong langgam ang kumagat sa kanyang kaluluwa. Arg! Isang sigaw ng paghihirap ang tumago sa kapaligiran. Gayunpaman, si Philip, bilang mapagmataas na tao pagkatapos na pakainin ng maraming papuri, ay sinubukang kagatin ang natitirang sigaw niya. Masyadong nakakahiya para sa kanya kung hindi niya gagawin. Hindi niya napigil ang sumigaw ng mga sandaling iyon. Ang sakit ay nagdulot sa kanya ng pagkawala ng lahat ng pakiramdam ng katwiran. Malamig na tawa ni Jackie. Kung ang labanan ay wala sa Whirling World, maaaring kailangan niyang gumamit ng higit pang pagsisikap para harapin ang taong iyon. Anuman, ang lahat ay limitado sa huling yugto ng likas na kaharian sa Whirling World, at sila ay nakikipaglaban sa kanilang martial skills. Ang kakayahan ni Jackie ay hindi maikakailang mas malakas kaysa kay Philip. Hindi man lang natakot si Jackie na harapin ang 5 o 6 na alagad ng Unbreaking Pavilion. Samantala, nataranta ang mga alagad ng Unbreaking Pavilion nang makita nila si Philip na nagpupumiglas at sumisigaw sa sakit sa lupa. Parang surreal ang eksena. Si Philip ay palaging isang pag-iral na halos iginagalang ng mga panlabas na disipulo, at hindi pa siya nagmumukhang kaawa-awa noon. Sino siya? Galing din ba siya sa 8th grade clan? Siya ba ay mula sa isang 9th grade clan? Kabanata 2771. Paano ko malalaman ang sagot? Nakita ko na ang karamihan sa mga disipulo mula sa mga high grade clans noon, kaya bakit hindi ko nakita ang taong ito? Saan ba siya galing? Nadama ng mga disipulo ng Unbreaking Pavilion ang kanilang mga puso na nanginginig ng hindi maganda habang pinag-uusapan nila ito. Masyadong malakas si Jackie. Ito ay isang bagay na pinatay ni Jackie ang isang kapwa-disipulo sa isang pag-atake, ngunit ang pagkatalo ni Philip sa kanya ay isang ganap na naiibang kwento. Philip ay flat out nawala sa isang paligsahan ng lakas, at ang kanyang iba pang 4 na kasamahan ay nawala ng lahat ng pag-asa sa paningin. Hindi lang ang mga alagad ng Unbreaking Pavilion ang natakot dito. Sa katunayan, ang ilan sa mga libot na mandirigma ay ganoon din. Sa sandaling iyon, sigurado ang mga mandirigma na si Jackie ay hindi isang alchemist sa kabila ng ika-6 na baitang alchemist badge, ngunit isang tunay na malakas na mandirigma sa halip. Nakakunot ang noo, mahigpit na nagsalita si Jackie, bakit hindi mo agad hinarap ang natitirang 4? Gusto mo bang tumakas sila at iulat ang nangyayari dito? Dahil doon, nabigla ang mga mandirigma habang isinantabi ang mga iniisip, patuloy na lumalaban. Mabilis na dumaan ang sumunod na bahagi ng labanan. Upang masakop ang lahat ng kanyang mga base, inatake silang 4 ni Jackie. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng awa bago sila pinatay ni Jackie. 5 bangkay ang sinipa sa tabi, at hindi na sila pinabayaan pa ni Jackie. Kapag naayos na ang lahat, tahimik niyang tiningnan ang mga gate ng lungsod ng Black Sun City.
Kahit na ang limang iyon ay naasikaso na, hindi ito nangangahulugan na sila ay nasa malinaw. Huminga siya ng malalim bago tinanong ang mga mandirigma sa likod niya, alam mo ba kung ilan sila ang dumating? Ito ang pangunahing inaalala ni Jackie. Ang mga bantay ng mga tarangkahan ay hindi ang dapat na ikabahala, ngunit sa halip, ang mga alagad sa loob. Hindi na muling sumunod kay Jackie palabas ang tinawag na Derek, ibig sabihin ay nasa loob pa rin si Derek. Nang lumabas si Derek kanina, napansin ni Jackie na ang lakas ni Derek ay halos kapantay ng kay Philip. Ang mga regular na mandirigma ay hindi makakapantay sa kanya. Si Jackie lang ang makakaharap kay Derek doon. Gayunpaman, hindi sigurado si Jackie kung may mas malakas pa kaysa kay Philip sa loob ng lungsod. Sa sandaling iyon, si Jackie ay naging pinuno ng mga gumagala na mandirigma. Sumagot ang mga nakaalam ng impormasyon, dapat ay nasa 15 sila. Oo, dapat tama iyon. Noong una silang dumating, itinapon nila ang lahat ng mga gumagala na mandirigma sa lungsod. Napakabangis din nila. Aatakihin ang sino mang hindi nakinig. Mahina kami noon at walang pinunong tulad mo, kaya hindi kami nang ahas na tumayo laban sa kanila. Hindi napigilan ni Jackie na magtaas ng kilay sa sagot nila, 15 lalaki lamang, ngunit ang mga mandirigmang ito ay tinakot. Naisip ni Jackie na magkakaroon ng hindi bababa sa 4 o 5 dosenang mandirigma sa lungsod. Nagtago si Rudy sa malayo kanina. Kung tutuusin, hindi siya handang mabuti sa mga kasanayan at pabagalin lamang ang mga ito. Dahil naayos na ang lahat, bumalik siya sa tabi ni Jackie. Nalaman niya kaagad kung ano ang iniisip ni Jackie at sa gayon ay bamulong, napakaraming mahahalagang bagay sa whirling world. Hindi hahayaan ng Unbreaking Pavilion ang isang malaking grupo ng mga disipulo na magtipon sa isang lugar maliban kung ito ay isang malaking lungsod. Malinaw na hindi isa ang Black Sun City. Tumango si Jackie, may punto si Rudy. Ito ay isang maliit na lugar, pagkatapos ng lahat. Gaano man kalakas ang Unbreaking Pavilion, hindi nila ito ng lahat ng kanilang kapangyarihan sa isang maliit na lungsod. Iyon ay magiging masyadong disadvantageous para sa kanila. Pumayag naman si Jackie. Kung mayroon lamang isang dosina o higit pang mga tao ang natitira sa lungsod, sapat na ang tiwala niya upang hindi matakot kung sino man ang mas malakas kaysa kay Philip ang nasa loob. Dahil doon, humarap si Jackie sa mga gumagala na mandirigma sa likod niya at nagsalita, alam kong gusto lang ninyong lahat na gamitin ang totoong mga larangan ng enerhiya sa loob ng Black Sun City para itaas ang inyong mga kasanayan, ngunit nasa loob pa rin sila. Kailangan nating maging maingat. Walang sinasabi kung ano ang nangyayari sa loob. Kailangan nating magpadala ng ilang scouts para tingnan. Napaatras ang lahat ng marinig ang mungkahi ni Jackie. Kabanata 2772. Ang katotohanan na ang tungkol sa isang dosenang mga disipulo mula sa Unbreaking Pavilion ay nasa lungsod ay natakot sa mga gumagala na mandirigma. Kung tutuusin, nagawa lang nilang patayin ang 5 sa labas dahil nalampasan nila ang mga ito. Sa dobleng mga numero sa loob, maaaring hindi sila magtagumpay. Isa pa, masasabi ng lahat na ang mga alagad sa lungsod ang magiging mas malalakas. Ang kanilang lakas ay hindi masusukat, at marahil lahat sila ay maaaring kasing husay ni Philip. Maaaring mayroong maraming mga gumagala na mandirigma, ngunit hindi sila sapat na malakas upang labanan ang lahat ng mga disipulo ng Unbreaking Pavilion. Tanging si Jackie, sa katunayan, ang tunay na makapangyarihan. Sa sandaling naisip nila kung gaano kalakas ang mga tao sa lungsod, ang mga mandirigma ay umatras. Walang gustong maging scout na ipapadala sa Black Sun City. Dahil sa kawalan ng lakas, kumaibot ang mga labi ni Jackie sa mga mandirigma. Hindi niya kailanman binalak na hilingin sa kanila na makalusot sa lungsod, gayunpaman. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mga tanga. Alam ng lahat na ang unang papasok ay ang kanya na kumpay. Habang nananatiling kalmado si Jackie, hindi naman magawa ni Rudy na tumabi sa kanya. Marami sa mga mandirigma ang nalinlang ng Unbreaking Pavilion kung hindi dahil kay Jackie. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila noon? Lahat ng iyon, gayunpaman ang mga gumagala na mandirigma ay naglakas loob na umatras sa isang mahalagang oras. Galit na galit, lumingon si Rudy, nakadilat ang kanyang mga mata habang tinitigan ang mga mandirigma, halos sumisigaw, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kung hindi nakialam si Jackie? Hindi mo ba naisip na ang pag-urong ngayon ay medyo walang kahihiyan? Natahimik ang mga mandirigma dahil dito, walang lakas ng loob na magsalita. Kung tutuusin, nasa linya ang kanilang buhay. Maya-maya, nagsalita ang isa sa mga mandirigma, mga 10 sila sa loob, at malalaman nilang may nangyari kapag nakita nilang lahat tayong pumasok. Aatakihin nila kami sa paningin. Kung sino ang unang pumasok ay mamamatay, at idagdag pa sa halo, hindi kami ganoon kalakas. Ang pag-atake nila sa atin ay magwawakas sa ating lahat. Maliban na ayaw nating mamatay. Ang iba ay sumang-ayon dito.
Tama, ayaw lang naming mamatay. May mali ba doon? Ang taong patungo sa lungsod ay mamamatay sa pinakamasamang uri ng kamatayan. Umuurong tayo para protektahan ang sarili natin. Namula ang mukha ni Rudy sa galit nang marinig ang mga salitang ito. Napagtanto niya kung gaano kabiro ang mga naiisip niya kanina. Ang mga mandirigmang ito ay walang silbi, nagkukumahog kapag ang sandali ay nangangailangan ng mga ito. Mariin na ikinuyom ni Rudy ang kanyang mga kamao, walang ibang gusto kundi ang hilahin ang taong iyon sa kwelyo at yugyugan. Samantala, napabuntong hininga si Jackie, na inaasahan na ang reaksyong ito. Ang mga gumagala na mandirigma ay lahat ay hindi kaanib sa anumang puwersa, at ang kanilang buhay ang kanilang napakahalagang kayamanan. Natural lang na ayaw muna nilang magmadali. Gayunpaman, hindi ito alam ni Rudy, na nagdulot lamang sa kanya ng galit at pagkabigo. Inabot ni Jackie at hinayla si Rudy, na nakaharap sa mga gumagala na mandirigma, dahilan upang magtungo siya sa mga tarangkahan ng lungsod. Ginagawa ko ito ngayon hindi dahil sa sinabi mo, malakas na sabi ni Jackie. Mayroon akong mga layunin, at walang makakagambala sa aking mga plano. Hindi mo kailangang makonsensya. Ipaubaya mo na lang sa akin ang iba. Walang magawang ibinoka ni Rudy ang kanyang mga labi. Alam niya na si Jackie ay palaging isang matigas ang ulo, at si Jackie ay hindi maaaring sumalungat sa kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Gayunpaman, nadama pa rin ni Rudy na siya ay may kasalanan. Nais niyang makuha ang mga gumagala na mandirigma na tumayo para sa kanilang sarili, ngunit hindi niya inaasahan na sila ay walang puso. Kabanata 2773. Lumingon si Jackie at hinarap ang mga gumagala na mandirigma. Pagangat ng ulo, malakas siyang nagsalita, lahat, tumira. Alam ko ang iyong mga alalahanin, kaya ako ang manggengguna sa Black Sun City habang susunod kayong lahat. Gayunpaman, may isang kondisyon na kailangan mong sundin. Kung tatalikod ka at tatakas sa sandaling may mangyari, gagawa ka rin ng kaaway sa akin. Lagi akong tumutupad sa aking salita, kaya makabubuting sundin mo sila. Kaya naglakad si Jackie patungo sa tarangkahan ng lungsod ng mag-isa. Naramdaman ng lahat na bumibilis ang tibok ng kanilang puso nang marinig ang mga salita ni Jackie, at naniwala silang totoo ang mga salita nito. Kung tutuusin, kayang gawin ng isang kasing talino ni Jackie ang anumang sinabi niyang gagawin niya. Ang bawat isa ay nagpalitan ng masalimuot na tingin sa isa't isa, ngunit hindi na sila nang ahas na pag-usapan ang anumang bagay sa sandaling iyon. Napatingin sila sa pagpasok ni Jackie sa Black Sun City at, nang walang pinipili, sinundan siya. Pagkatapos ay sinalubong sila ng isang maliit na plaza na mga 30 metro ang lapad, at sa plaza ay may mga ilaw na may iba't ibang kulay. Nakatayo si Jackie sa gitna ng plaza habang nagtataka niyang tinitingnan ang lahat ng nasa harapan niya. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Sa sandaling pumasok siya sa lungsod, sinalubong siya ng isang maliit na plaza na may iba't ibang ilaw sa paligid. Ang mga sinag ng liwanag ay may iba't ibang kulay at hindi kailanman nagsalubong. Bumuo sila ng kani-kanilang mga grupo at hindi kailanman nagalaw sa isa't isa. Tumingin si Jackie sa kaliwa at napansin na iluminado ito ng magkatulad na kulay ng itim at berde. Sa harap niya ay isang pulang ilaw, isang orange na ilaw, at isang lilang ilaw. Ang mga ilaw ay hindi gaanong maliwanag at may nakapapawi na epekto habang ang mga ito ay bumagsak sa lahat. Tila pinatahimik pa nito ang kanilang mga kaluluwa na ikinagulat ng lahat ng pumasok sa Black Sun City. Ibang-iba ito sa kung ano inaasahan nila. Mukhang medyo malaki ang plaza, kaya may sapat na espasyo para makapasok ang lahat. Kakatwa, parang medyo masikip din. Tumayo si Jackie sa gitna at pinagmasdan ang lahat. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Samantala, gulat na gulat si Rudy sa nakita kaya hindi siya nakaimik ng ilang minuto. Bago pumasok sa Black Sun City, inisip niya kung ano ang magiging hitsura nito sa loob. Ang hindi niya inaasahan ay ang lungsod ay may mga ilaw na may iba't ibang kulay. Wala man lang nakikitang mga gusali, novel drama. Matapos ang unang pagkabigla, nagsimulang magsalita ang mga gumagala na mandirigma. Ito ba ang Black Sun City? Bakit wala akong nakikita maliban sa mga kulay na ilaw na ito? Akala ko ito ay isang walang katapusang lungsod. Sino ang nakakaalam? Hindi ba dapat mayroong mga larangan ng enerhiya sa loob? Nasaan ang totoong mga larangan ng enerhiya? Ang lahat ay nag-iisip ng walang katapusang ngunit hindi nakarating sa isang tiyak na sagot. Hinayla ni Rudy ang manggas ni Jackie at Bangulong, mabuti na lang at walang mga alagad mula sa Unbreaking Pavilion na nagbabantay dito. Akala ko nasa isang malaking laban tayo sa oras na pumasok tayo. Tumanggaw si Jackie na kapareho ng iniisip ni Rudy. Hindi siya kasing positibo ng mga gumagala na mandirigmang iyon. Buong paghahanda na ang ginawa niya bago pa man sila pumasok. Kabanata 2779. Sa totoo lang, ang umiikot na mundo ay hindi pa nabubuksan ng napakatagal.
Mula sa kung gaano kalaki ang umiikot na mundo, walang sino man ang maaaring tuklasin ang buong kaharian. Maraming mga bagay ay nasa paunang yugto lamang. Gayunpaman, batay sa pag-uusap nina Manfred at Jordan, tila nalaman na nila ang lahat tungkol sa whirling world, na pumukaw sa interes ni Jackie habang ang mga tanong ay lumitaw sa kanyang isipan. Nagulat na naman si Jackie kay Manfred. Pakiramdam niya ay mabilis na tumalon ang mga iniisip ni Jackie, at tiyak na may mali sa kanyang isipan. Napataas ng kilay si Jordan na kanina lang nag-e-enjoy sa palabas sa gilid. Napaawang ang labi niya sa sinabing, bakit mo naman natanong yan? Jackie composed himself and answered, curious lang ako. Sa huli, ang laban na ito ay isang nakamamatay kung saan tiyak na may mamamatay, at ang taunan ay magpakailanman na magtatago ng sekretong ito. Since that's the case, ano ang kailangan mong itago? Jackie maintained his casual self habang nagsasalita, para bang hindi siya ang mamamatay. Nagpalitan ng tingin si Jordan kay Manfred. Pareho silang walang imak. Nakakaloka ang lalaking ito, maging sa paraan ng pagsasalita niya o sa kanyang ekspresyon, iba sa mga karaniwang tao. Parang napuno ng kumpiyansa si Jackie kahit anong gawin niya, pero saan nagmula ang kumpiyansa niya? Isa lang siyang alchemist. Akala niya kaya niyang talunin ang mga eksperto sa Spring Solidifying Realm. Kahit na ang pag-iisip ay patuloy na naglalaro sa kanilang isipan, ang mga salita ni Jackie ay epektibong nakumbinsi sila. Tama si Jackie. Siya ay mamamatay sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, gayunpaman, at hindi niya posibleng sabihin ang mga lihim pagkatapos. Walang dahilan kung bakit hindi nila masabi sa kanya ang ilang bagay. Mamamatay na siya, tutal wala namang problema sa kanila na magyabang ng konti. Dahan daw ang lumakad si Jordan, patungo kay Jackie habang sinasabi niya, mayroon kaming mapa ng whirling world sa aming mga kamay, at isa rin itong kumpletong mapa. Pero paano mo nalaman iyon? Tumaas ang isang kilay ni Jackie habang seryosong sinabi, nahulaan ko na kung paano ka nagsasalita kanina, pero hindi ba nagbukas ang whirling world? Paano mo nakuha ang mapa? May mapa rin ba ang Phoenix Valley? Ang mga tanong ay nagpahula kay Manfred at Jordan sa kanilang sarili, ngunit ito ay saglit lamang dahil sila, sa puntong ito, ay nagtitiwala na sa kanilang sarili. Sa halip, sinagot nila si Jackie ng totoo. Sinabi ni Jordan, ang umiikot na mundo ay maaaring kakabukas pa lang, ngunit hindi mo ba narinig na ang umiikot na mundo ay nasa Valley of Enlightenment? Dahil ito ay nasa Valley of Enlightenment, kung gayon mayroon tayong paraan upang makakuha ng mapa ng whirling world. Ang Phoenix Valley ay mayroon din nito, syempre. Ito ay palaging isang plano mula sa Phoenix Valley at sa amin, ang Unbreaking Pavilion. Ang sagot ni Jordan ay lubos na natulala kay Jackie. Hindi siya makapaniwala na tama siya, ngunit may ginaw sa kanyang puso dahil doon. Ang paglalakbay na ito sa whirling world ay pinagplanuhan ng Unbreaking Pavilion at Phoenix Valley sa lahat ng panahon. Ang dalawang puwersang ito na mortal na magkaaway sa publiko ay, sa katunayan, nagtutulungan ng lihim. Ang lahat ng kanilang ginawa ay maaaring isang smokescreen lamang upang itago mula sa lahat ng tao sa Middle Province. Habang iniisip ito ni Jackie, mas lalo siyang nababalisa. Lahat ng hindi niya maintindihan noon ay biglang naging mas malinaw. Ipinaliwanag nito kung bakit ang Phoenix Valley at Unbreaking Pavilion ay nasa digmaan, sa kabila ng posibleng pagsisiyasat ng iba. Hindi katakataka na tila nakakulong sila sa isang hindi kapani-pani walang labanan sa ibabaw, ngunit hindi pa rin ito nakakaapekto sa kanilang mga pundasyon. Lahat ng iyon ay pandaraya lamang. Sa simula pa lang ay magkatrabaho na sila. Kabanata 2780. Kabanata 2780 ang lahat ay ginawa para lamang maiwasan ang ibang puwersa na guluhin ang mga bagay pagkatapos malaman ang katotohanan. Parang biro lang ang lahat ng mas pinag-isipan ni Jackie ang bagay na iyon. Parehong kasuklam-suklam ang Phoenix Valley at Unbreaking Pavilion. Napabuntong hininga si Jackie habang itinaas ang kanyang ulo at muling nagtanong, ang sama ng loob sa pagitan ng Unbreaking Pavilion at Phoenix Valley ay naging isang daya lang. Alam ba iyan ng lahat ninyong alagad? Tumaas ang isang kilay ni Jordan na medyo naalarma sa tanong ni Jackie. Ang mga Wandering Warriors ay karaniwang hindi magtatanong ng ganoon, ngunit sa pag-aakalang malapit ng matugunan ni Jackie ang kanyang pagkamatay, hindi siya nag-abala sa pag-iisip tungkol dito. Kaya naman tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito tulad ng alam ng bawat isang alagad sa Unbreaking Pavilion, gayunpaman, hindi marami ang nakakaalam. Ito ay karaniwang ilang piniling mga disipulo gayon din ang mas pinahahalagahan na panloob ng mga disipulo. Nagmalaki ang ulo ni Jordan sa sarili niyang paliwanag. Halata na silang dalawa ay kabilang sa mga pinahahalagahang panloob na disipulo. Ads by Pop Future. Hindi nakahinga ng maluwag si Jackie sa sagot nito. Sa halip, galit ang naramdaman niya dahil pinaglaruan siya.
Alam ng mga matatanda ang lahat, ngunit hindi man lang nila siya hinayaang tumingin sa mapa kahit alam niya. Kahit na hindi nila maibigay ang buong mapa kay Jackie, maaari nilang hayaan siyang tumingin sa mahahalagang lugar. Nakapasok siya sa whirling world nang walang alam kahit isang bagay. Kahit na hindi natatakot si Jackie, mayroon siyang mga alalahanin. Alam iyon ng mga matatanda ng Phoenix Valley, ngunit itinago pa rin nila kay Jackie ang katotohanan. Pakiramdam ni Jackie ay tuluyan na siyang naloko. Naiintindihan niya ang katotohanan na matagal na siyang wala sa Phoenix Valley at na hindi nila posibleng sabihin sa kanya ang lahat, ngunit maaari nilang. Hindi man lang binigyan ng tulong si Jackie. Wala silang sinabi sa kanya. Sa totoo lang, hindi ganoon kalaki ang nakuha ni Jackie mula sa Phoenix Valley. Nakakuha nga siya ng malaking halaga ng mga spirit crystal mula sa mga refining pills, ngunit iyon ay dahil sa kanyang pagsusumikap. Kinailangan pa niyang magbayad ng ilang bayad para sa kanila. Siya ay nag-iisang nakakuha ng tagumpay para sa Phoenix Valley laban sa Sky Peak Pavilion, masyadong. Kung wala siya, matatalo ang Phoenix Valley sa tournament na iyon. Hindi lamang mawawala ng maraming mapagkukunan ang Phoenix Valley, ngunit masisira rin nito ang kanilang reputasyon. Malaki ang naiambag ni Jackie sa Phoenix Valley, ngunit tila hindi nila iyon na-appreciate. Alam nila ang katotohanan, ngunit hindi sila nagbigay ng anumang tulong o pahiwatig ni Jackie. Dito, hindi maiwasan ni Jackie na makaramdam ng pait. Napabuntong hininga siya habang nakatingala sa purple spirit plate na may galit. Napakaraming tanong mo, at nasagot na namin lahat. You have to answer the questions I ask you now, sabi ni Jordan na nakataas ang kilay. Tumango si Jackie at tumingin kay Jordan. Nakangiting ipinikit ni Jordan ang kanyang mga mata at pinalaki si Jackie habang nagtatanong tungkol saan ang lahat ng pagtitiwala na ito. Hindi mo ba naiintindihan ang kahulugan ng takot? Itinaas ni Jackie ang kanyang ulo at sinagot si Jordan, ang katapangan ay isang bagay na natural. Baka matakot ako kung kaharap ko ang isang mabigat na mandirigma, ngunit hindi ko masyadong nararamdaman ang pagharap sa inyong dalawa. Bagamat kalmado ang tono ni Jackie gaya ng dati, ramdam pa rin nina Jordan at Manfred ang paghamak sa boses nito. Ang taong ito ay minamaliit sila. Ano ang nagbigay sa kanya ng karapatang gawin ito? Lalong nagalit sina Jordan at Manfred habang iniisip ito. Masyadong matapang ang tanggang ito. Hindi nais ni Jordan na maging masyadong maliit sa isang taong malapit ng mamatay, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nagpupumilit na pigilin ang pagpulbos kay Jackie. Gusto niyang malaman ni Jackie kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Nakatingin kay Jordan na lalabas na, biglang napangisi si Jackie habang nakaturo sa Purple Soul Plate. Kabanata 2773. Lumingon si Jackie at hinarap ang mga gumagala na mandirigma. Pagangat ng ulo, malakas siyang nagsalita, lahat, tumira. Alam ko ang iyong mga alalahanin, kaya ako ang manggenguna sa Black Sun City habang susunod kayong lahat. Gayunpaman, may isang kondisyon na kailangan mong sundin. Kung tatalikod ka at tatakas sa sandaling may mangyari, gagawa ka rin ng kaaway sa akin. Lagi akong tumutupad sa aking salita, kaya makabubuting sundin mo sila. Kaya naglakad si Jackie patungo sa tarangkahan ng lungsod ng mag-isa. Naramdaman ng lahat na bumibilis ang tibok ng kanilang puso nang marinig ang mga salita ni Jackie, at naniwala silang totoo ang mga salita nito. Kung tutuusin, kayang gawin ng isang kasing talino ni Jackie ang anumang sinabi niyang gagawin niya. Ang bawat isa ay nagpalitan ng masalimuot na tingin sa isa't isa, ngunit hindi na sila nang ahas na pag-usapan ang anumang bagay sa sandaling iyon. Napatingin sila sa pagpasok ni Jackie sa Black Sun City at, nang walang pinipili, sinundan siya. Pagkatapos ay sinalubong sila ng isang maliit na plaza na mga 30 metro ang lapad, at sa plaza ay may mga ilaw na may iba't ibang kulay. Nakatayo si Jackie sa gitna ng plaza habang nagtataka niyang tinitingnan ang lahat ng nasa harapan niya. Ibang-iba ito sa inaasahan niya. Sa sandaling pumasok siya sa lungsod, sinalubong siya ng isang maliit na plaza na may iba't ibang ilaw sa paligid. Ang mga sinag ng liwanag ay may iba't ibang kulay at hindi kailanman nagsalubong. Bumuo sila ng kani-kanilang mga grupo at hindi kailanman nagalaw sa isa't isa. Tumingin si Jackie sa kaliwa at napansin na iluminado ito ng magkatulad na kulay ng itim at berde. Sa harap niya ay isang pulang ilaw, isang orange na ilaw, at isang lilang ilaw. Ang mga ilaw ay hindi gaanong maliwanag at may nakapapawi na epekto habang ang mga ito ay bumagsak sa lahat. Tila pinatahimik pa nito ang kanilang mga kaluluwa na ikinagulat ng lahat ng pumasok sa Black Sun City. Ibang-iba ito sa kung ano inaasahan nila. Mukhang medyo malaki ang plaza, kaya may sapat na espasyo para makapasok ang lahat. Kakatwa, parang medyo masikip din. Tumayo si Jackie sa gitna at pinagmasdan ang lahat. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Samantala, gulat na gulat si Rudy sa nakita kaya hindi siya nakaimik ng ilang minuto.
Bago pumasok sa Black Sun City, inisip niya kung ano ang magiging hitsura nito sa loob. Ang hindi niya inaasahan ay ang lungsod ay may mga ilaw na may iba't ibang kulay. Wala man lang nakikitang mga gusali, novel drama. Matapos ang unang pagkabigla, nagsimulang magsalita ang mga gumagala na mandirigma. Ito ba ang Black Sun City? Bakit wala akong nakikita maliban sa mga kulay na ilaw na ito? Akala ko ito ay isang walang katapusang lungsod. Sino ang nakakaalam? Hindi ba dapat mayroong mga larangan ng enerhiya sa loob? Nasaan ang totoong mga larangan ng enerhiya? Ang lahat ay nag-iisip ng walang katapusang ngunit hindi nakarating sa isang tiyak na sagot. Hinailan ni Rudy ang manggas ni Jackie at Bamulong, mabuti na lang at walang mga alagad mula sa Unbreaking Pavilion na nagbabantay dito. Akala ko nasa isang malaking laban tayo sa oras na pumasok tayo. Tumanggaw si Jackie na kapareho ng iniisip ni Rudy. Hindi siya kasing positibo ng mga gumagala na mandirigmang iyon. Buong paghahanda na ang ginawa niya bago pa man sila pumasok. Kabanata 2777. Nakabantay si Jackie habang papalapit sa gate. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, itinulak niya ang pinto sa Purple Soul Hall. Sa pamamagitan ng isang sapa, ang loob ng bulwagan ay ganap na nakadisplay kay Jackie. Sa harap ng napakalaking batong plato ay may dalawang lalaking nakasuot ng itim na damit. Sa pagtingin sa mga pattern sa mga damit ng mga lalaki, kitang-kita na silang dalawa ay mula sa Unbreaking Pavilion. Nagsalubong ang mga kilay ni Jackie nang tumigil siya kaagad sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling makita ni Jordan Fisher si Jackie, humagalpak siya ng tawa at lumapit kay Manfred Plum, tinapik ang kanyang balikat. Nanalo ako. Binuksan ni Jordan ang kanyang kamay at pinagalaw ang kanyang mga daliri. Pustakan ng 5,000 espiritong kristal. Ibigay mo sila. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Manfred, mapait sa kanyang pagkatalo ngunit sumunod pa rin sa kanilang taya. Hindi ako makapaniwala na nakahanap ng Soul Attribute Warrior ang brat na si Philip. Akala ko walang Soul Attribute Warrior sa grupo ng basurang iyon. Kung gayon, maswerte tayo. Sabi ni Jordan na may kasiyahang ekspresyon. Akala ko walang Soul Attribute Warrior sa basurahan na iyon. Nagpaplano akong umalis kung walang pumasok sa loob ng 2 oras. Parehong bukas ang usapan ni na Jordan at Manfred, hindi man lang nag-abala na ibaba ang kanilang boses. Narinig na ni Jackie ang lahat ng ito, at lubusang naalis ang kanyang pag-iisip matapos marinig ang lahat ng iyon. Parang hindi pa rin nila namalaya na may nangyari sa labas. Akala nila si Jackie ang pinapasok ni Philip. Siyempre, mas madaling maunawaan kung bakit ganoon ang iniisip nila. Malamang ganoon din ang iniisip niya sa posisyon nila. Kung hindi siya biglang lumitaw sa labas ng Black Sun City, ang mga taong iyon ay malamang na sumunod kay Philip sa loob at ipinadala dito. Nagsalubong ang kilay ni Jackie, hindi inabala pareho sina Manfred at Jordan habang nakatitig siya sa napakalaking platong bato sa likod nila. Ang batong plato ay naglalabas ng mapurol itim na kinang. Nakasulat dito ang mga salitang Purple Soul Plate, na halatang pangalan ng plato na iyon, at maraming salita ang nakaukit din sa plato. Pinagmasdan itong mabuti ni Jackie, at agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Marami sa mga naunang tanong niya ang nasagot sa sandaling iyon. Ang nasa batong plato ay walang iba kundi ang mga patakaran para makakuha ng mga gantimpala. Ang Purple Soul Stone ay konektado sa isa pang espasyo, at hanggat 2 tao ang nakalagay ng kanilang mga kamay sa stone plate, sila ay dadalhin. Gayunpaman, hindi mabilang na mga Purple Soul Beast ang naghihintay sa kanila sa kabilang espasyo. Ang sinumang pumatay ng mas maraming Purple Soul Beast ay gagantimpalaan sa pamamagitan ng pagpasok sa susunod na espasyo. Ito ay isang kompetisyon na gumanti sa taong gumawa ng mas mahusay. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan nito sa iba pang mga kompetisyon ay ang katotohanan na ang natalo ay agad na mapaparusahan. Ito ay isang nakamamatay na parusa din. Sa ilalim ng Purple Soul Plate ay nakasulat sa malalaking gininto ang salita, ang mananalo ay makakakuha ng walang katapusang mga gantimpala. Kapag bumalik ang mga natalo sa Purple Soul Hall, aatakihin sila ng kidlat at ang kanilang kaluluwa ay mawawasak. Sa wakas ay naunawaan na ni Jackie kung bakit nila gustong ipadala ang mga Wandering Warriors sa Black Sun City. Ang mga napili nila ay pawang mga mahihina rin. Gusto nilang manloko. Kung ito ay isang normal na kompetisyon, hindi sila matatakot, ngunit ang presyo na kailangang bayaran ng talunan para sa isang ito ay napakalaki. Kaya natural na ayaw nilang mamatay ang kanilang mga kapwa alagad. Nagkataon lang na maraming gumagala na mandirigma ang nasa labas ng Black Sun City, at ang Unbreaking Pavilion ay tuwang-tuwa na ipadala ang mga taong ito na mamatay bilang kahalili nila. Ito ay magpapahintulot pa sa kanila na manalo ng hindi mabilang na mga gantimpala. Ngumiti si Manfred at sinabing, bibigyan kita ng pagkakataong ito at maghihintay ng kaunti pa.
Baka makahanap pa si Philip ng ilang soul attribute warriors. Tumingin si Jordan kay Manfred na may pasasalamat. Sige, salamat ha. Alam mo rin na ipapadala ako sa ibang lugar pagkatapos mag-asikaso ng mga bagay dito. Medyo kulang ako sa oras, kaya salamat sa pag-unawa. Kabanata 2778. Nagpatuloy sina Manfred at Jordan sa kanilang pag-uusap, tila walang pakialam na marinig sila ni Jackie. Pagkatapos ng lahat, si Jackie ay mamamatay sa kanilang mga kamay sa ilang sandali lamang, at ang mga patay na tao ay hindi magkukwento. Lumingon si Jordan kay Jackie. Parang hindi ka natatakot. Nasabi na kaya sa'yo ng junior ko ang lahat bago ka pumasok. Ang pagiging mahinahon ni Jackie ay pumukaw sa kuryosidad ni Jordan. Kung tutuusin, kahit sino ay maiintindihan ang kanilang pinag-uusapan, basta't makapag-isip sila ng maayos, ganoon. Higit pa rito, nasa likuran nila ang Purple Soul Plate, at ipinaliwanag ang mga patakaran. Ang sino mang marunong bumasa at sumulat ay makakaunawa sa mga tuntunin. Hanggat naiintindihan nila ang mga patakaran, magagawa nilang malaman kung ano ang naghihintay sa kanila. Kakatwa, si Jackie ay tila kalmado kahit na naririnig at binabasa ang lahat. Para bang wala siyang alam habang nakatayo sa kinatatayuan, na ikinakuryos at naghinala ni Jordan. Nagtaas ng kilay si Jackie. Bakit ako matatakot? Ang mga salitang iyon ay natigilan kina Jordan at Manfred. Nakakaseryoso talaga ang lalaking ito. Para silang dalawa ay hindi mga disipulo ng isang ikawalong baitang angkan, ngunit mga runner na disipulo ng ilang hindi gaanong mahalagang angkan. Mukhang hindi sila masyadong pinapahalagahan ni Jackie. Dahil sa kanyang ugali, hindi nakapagsalita sina Jordan at Manfred at iniisip nila kung siya ay matino ba. Natawa si Manfred sa frustration. May sira ba ulo mo? Hindi mo ba alam kung saan tayo galing? Tinanong mo pa kami kung bakit ka matatakot. Sa tingin mo ba ay makakaligtas ka sa labanan laban sa Jordan? Napabuntong hininga si Jackie, ayokong mag-abala sa pagsagot kay Manfred. Natural, wala siyang pakialam kay Manfred o kay Jordan. Kahit na silang dalawa ay mula sa isang ikawalong baitang angkan, sila ay malamang panloob na mga alagad. Maaaring medyo nag-aalala si Jackie kung napili na lang silang mga disipulo. Naiintindihan naman kung bakit naiinsulto si Manfred sa kawalan ng tugon ni Jackie. Walang mababang uri ng mandirigma ang minamaliit sa kanya mula nang maging disipulo siya ng Unbreaking Pavilion. Ang sino mang mandirigma ng klase na iyon ay palaging susubukang pasayahin siya sa pag-asang makakuha ng isang uri ng pabor. Ang tanga na ito sa harapan nila ay may mga damit ng isang alchemist at mayroon pang ang pang-anim na baitang alchemist badge. Kahit sino ay maaaring malaman na ang lalaki ay nasa gitnang yugto ng likas na antas sa pinakamahusay, ngunit ang isang alchemist sa antas na iyon ay talagang nakaharap sa kanya na may ganoong mapagmataas na saloobin. Nagalit si Manfred sa naisip. Paano kung ang lalaki ay isang alchemist? Ito ay hindi tulad ng Manfred ay hindi kailanman nakakita ng iba pang mga alchemist. Kahit na ang mga alchemist sa ikapitong baitang ay hindi kailanman mangangahas na huwag pansinin siya. Naglakad si Manfred patungo kay Jackie at huminto lamang siya ng 1 metro ang layo niya kay Jackie. Sinukat ng matatalim niyang mata si Jackie. Medyo walang magawa ang mga labi ni Jackie. Lahat ay tila gustong tumingin sa kanya sa ganoong ekspresyon, novel drama. Pinaikit ni Manfred ang kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong kasing tapang mo. Hindi mo ba alam kung anong mangyayari sa'yo? Tumaas ang 1 kilay ni Jackie, ayaw niyang pag-isipan pa ang tanong ni Manfred. Kung tutuusin, kahit anong sabihin niya, hinding-hindi iisipin ni Manfred na may pagkakataong manalo si Jackie. Ngumiti lang si Jackie habang iniiba niya ang paksa, mayroon ka bang mapa ng Whirling World? Tanong niya, pero napaka-firm ng tono niya. Lumipas na sa isip ni Jackie ang pag-iisip ng walang ingat silang nag-uusap. Kabanata 2779. Sa totoo lang, ang umiikot na mundo ay hindi pa nabubuksan ng napakatagal. Mula sa kung gaano kalaki ang umiikot na mundo, walang sino man ang maaaring tuklasin ang buong kaharian. Maraming mga bagay ay nasa paunang yugto lamang. Gayunpaman, batay sa pag-uusap ni Manfred at Jordan, tila nalaman na nila ang lahat tungkol sa Whirling World, na pumukaw sa interes ni Jackie habang ang mga tanong ay lumitaw sa kanyang isipan. Nagulat na naman si Jackie kay Manfred. Pakiramdam niya ay mabilis na tumalon ang mga iniisip ni Jackie, at tiyak na may mali sa kanyang isipan. Napataas ng kilay si Jordan na kanina lang nag-e-enjoy sa palabas sa gilid. Napaawang ang labi niya sa sinabing, bakit mo naman natanong yan? Novel drama. Jackie composed himself and answered, curious lang ako. Sa huli, ang laban na ito ay isang nakamamatay kung saan tiyak na may mamamatay, at ang talunan ay magpakailanman na magtatago ng sikretong ito. Since that's the case, ano ang kailangan mong itago?
Jackie maintained his casual self habang nagsasalita, para bang hindi siya ang mamamatay. Nagpalitan ng tingin si Jordan kay Manfred. Pareho silang walang imak. Nakakaloka ang lalaking ito, maging sa paraan ng pagsasalita niya o sa kanyang ekspresyon, iba sa mga karaniwang tao. Parang napuno ng kumpiyansa si Jackie kahit anong gawin niya, pero saan nagmula ang kumpiyansa niya? Isa lang siyang alchemist. Akala niya kaya niyang talunin ang mga eksperto sa Spring Solidifying Realm. Kahit na ang pag-iisip ay patuloy na naglalaro sa kanilang isipan, ang mga salita ni Jackie ay epektibong nakumbinsi sila. Tama si Jackie. Siya ay mamamatay sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, gayon paman, at hindi niya posibleng sabihin ang mga lihim pagkatapos. Walang dahilan kung bakit hindi nila masabi sa kanya ang ilang bagay. Mamamatay na siya, tutal wala namang problema sa kanila na magyabang ng konti. Dahan daw ang lumakad si Jordan, patungo kay Jackie habang sinasabi niya, mayroon kaming mapa ng Whirling World sa aming mga kamay, at isa rin itong kumpletong mapa. Pero paano mo nalaman iyon? Tumaas ang isang kilay ni Jackie habang seryosong sinabi, nahulaan ko na kung paano ka nagsasalita kanina, pero hindi ba nagbukas ang Whirling World? Paano mo nakuha ang mapa? May mapa rin ba ang Phoenix Valley? Ang mga tanong ay nagpahula kay Manfred at Jordan sa kanilang sarili, ngunit ito ay saglit lamang dahil sila, sa puntong ito, ay nagtitiwala na sa kanilang sarili. Sa halip, sinagot nila si Jackie ng totoo. Sinabi ni Jordan, ang umiikot na mundo ay maaaring kakabukas pa lang, ngunit hindi mo ba narinig na ang umiikot na mundo ay nasa Valley of Enlightenment? Dahil ito ay nasa Valley of Enlightenment, kung gayon mayroon tayong paraan upang makakuha ng mapa ng Whirling World. Ang Phoenix Valley ay mayroon din nito, syempre. Ito ay palaging isang plano mula sa Phoenix Valley at sa amin, ang Unbreaking Pavilion. Ang sagot ni Jordan ay lubos na natulala kay Jackie. Hindi siya makapaniwala na tama siya, ngunit may ginaw sa kanyang puso dahil doon. Ang paglalakbay na ito sa Whirling World ay pinagplanuhan ng Unbreaking Pavilion at Phoenix Valley sa lahat ng panahon. Ang dalawang puwersang ito na mortal na magkaaway sa publiko ay, sa katunayan, nagtutulungan ng lihim. Ang lahat ng kanilang ginawa ay maaaring isang smokescreen lamang upang itago mula sa lahat ng tao sa Middle Province. Habang iniisip ito ni Jackie, mas lalo siyang nababalisa. Lahat ng hindi niya maintindihan noon ay biglang naging mas malinaw. Ipinaliwanag nito kung bakit ang Phoenix Valley at Unbreaking Pavilion ay nasa digmaan, sa kabila ng posibleng pagsisiyasat ng iba. Hindi katakataka na tila nakakulong sila sa isang hindi kapani-pani walang labanan sa ibabaw, ngunit hindi pa rin ito nakakaapekto sa kanilang mga pundasyon. Lahat ng iyon ay pandaraya lamang. Sa simula pa lang ay magkatrabaho na sila. Kabanata 2780. Ang lahat ay ginawa para lamang maiwasan ang ibang puwersa na guluhin ang mga bagay pagkatapos malaman ang katotohanan. Parang biro lang ang lahat ng mas pinag-isipan ni Jackie ang bagay na iyon. Parehong kasuklam-suklam ang Phoenix Valley at Unbreaking Pavilion. Napabuntong hininga si Jackie habang itinaas ang kanyang ulo at muling nagtanong, ang sama ng loob sa pagitan ng Unbreaking Pavilion at Phoenix Valley ay naging isang daya lang. Alam ba iyan ng lahat ninyong alagad? Tumaas ang isang kilay ni Jordan na medyo naalarma sa tanong ni Jackie. Ang mga Wandering Warriors ay karaniwang hindi magtatanong ng ganoon, ngunit sa pag-aakalang malapit ng matugunan ni Jackie ang kanyang pagkamatay, hindi siya nag-abala sa pag-iisip tungkol dito. Kaya naman tumango siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi ito tulad ng alam ng bawat isang alagad sa Unbreaking Pavilion, gayunpaman, hindi marami ang nakakaalam. Ito ay karaniwang ilang piniling mga disipulo gayon din ang mas pinahahalagahan na panloob ng mga disipulo. Nagmalaki ang ulo ni Jordan sa sarili niyang paliwanag. Halata na silang dalawa ay kabilang sa mga pinahahalagahang panloob na disipulo. Hindi nakahinga ng maluwag si Jackie sa sagot nito. Sa halip, galit ang naramdaman niya dahil pinaglaruan siya. Alam ng mga matatanda ang lahat, ngunit hindi man lang nila siya hinayaang tumingin sa mapa kahit alam niya. Kahit na hindi nila maibigay ang buong mapa kay Jackie, maaari nilang hayaan siyang tumingin sa mahahalagang lugar. Nakapasok siya sa Whirling World nang walang alam kahit isang bagay. Kahit na hindi natatakot si Jackie, mayroon siyang mga alalahanin. Alam iyon ng mga matatanda ng Phoenix Valley, ngunit itinago pa rin nila kay Jackie ang katotohanan. Pakiramdam ni Jackie ay tuluyan na siyang naloko. Naiintindihan niya ang katotohanan na matagal na siyang wala sa Phoenix Valley at na hindi nila posibleng sabihin sa kanya ang lahat, ngunit maaari nilang. Hindi man lang binigyan ng tulong si Jackie. Wala silang sinabi sa kanya. Sa totoo lang, hindi ganoon kalaki ang nakuha ni Jackie mula sa Phoenix Valley. Nakakuha nga siya ng malaking halaga ng mga spirit crystal mula sa mga refining pills, ngunit iyon ay dahil sa kanyang pagsusumikap. Kinailangan pa niyang magbayad ng ilang bayad para sa kanila.
Siya ay nag-iisang nakakuha ng tagumpay para sa Phoenix Valley laban sa Sky Peak Pavilion, masyadong. Kung wala siya, matatalo ang Phoenix Valley sa tournament na iyon. Hindi lamang mawawala ng maraming mapagkukunan ang Phoenix Valley, ngunit masisira rin nito ang kanilang reputasyon. Malaki ang naiambag ni Jackie sa Phoenix Valley, ngunit tila hindi nila iyon na-appreciate. Alam nila ang katotohanan, ngunit hindi sila nagbigay ng anumang tulong o pahiwatig ni Jackie. Dito, hindi maiwasan ni Jackie na makaramdam ng pait. Napabuntong hininga siya habang nakatingala sa purple spirit plate na may galit. Napakaraming tanong mo, at nasagot na namin lahat. You have to answer the questions I ask you now, sabi ni Jordan na nakataas ang kilay. Tumango si Jackie at tumingin kay Jordan. Nakangiting ipinikit ni Jordan ang kanyang mga mata at pinalaki si Jackie habang nagtatanong tungkol saan ang lahat ng pagtitiwala na ito. Hindi mo ba naiintindihan ang kahulugan ng takot? Itinaas ni Jackie ang kanyang ulo at sinagot si Jordan, ang katapangan ay isang bagay na natural. Baka matakot ako kung kaharap ko ang isang mabigat na mandirigma, ngunit hindi ko masyadong nararamdaman ang pagharap sa inyong dalawa. Bagamat kalmado ang tono ni Jackie gaya ng dati, ramdam pa rin nina Jordan at Manfred ang paghamak sa boses nito. Ang taong ito ay minamaliit sila. Ano ang nagbigay sa kanya ng karapatang gawin ito? Lalong nagalit sina Jordan at Manfred habang iniisip ito. Masyadong matapang ang tanggang ito. Hindi nais ni Jordan na maging masyadong maliit sa isang taong malapit ng mamatay, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na nagpupumilit na pigilin ang pagpulbos kay Jackie. Gusto niyang malaman ni Jackie kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Nakatingin kay Jordan na lalabas na, biglang napangisi si Jackie habang nakaturo sa purple soul plate. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.